taxi. Kaya Taxi nga. ba yan? Oo. Van, kotse, tapos SUV. Parang naging taxi yun. Tama. Okay, so ngayon, bali, subukan natin na mag-taxi for the first time ever dito sa ano, sa Clark, magsakay. Tapos, binablog ko lang. Para matry natin, kasi doon kasi sa bus, 100 pesos per head. Tapos, kunyari sabi natin, apat kayo, no? So, mas makakatipid ho kayo, mas pabor talaga pag taxi na lang, lalo't may mga bagahe kayo. Diba? So, parang basically, sa apat ninyo, parang namamasahe lang kayo ng tig 75 pesos each papuntang SM Clark. So ito naman, for the experience lang talaga to, for the content. So mamasahe tayo ng ano, base fare dito is 40 pesos, tapos 2 pesos per minute, and 12 pesos and 50 centavos per kilometer. So kuninta ko siya, aabot siya, pinakamahal, pinakaano na yun ha, pinakamalaki na ang 221. Kuninta ko siya sa kasi ang distance dito papuntang SM is 10 kilometer. Tatakbo tayo ng 17 minutes. So ang total niya kasama ang 40 pesos na base fare ay 221. Pinakamalaki. Tinasan ko pa yun. Ano yan? Ba't ka na gano'n? Open air. Ay, open air ba? Oo. Wala ka sa atin. Ayun. Tapos yun nga, speaking of taxi naman doon, siyempre pag sinabi nga taxi sila, paano kayo naging taxi? Wala namang nakalagay na taxi. So sabi niya, taxi kami sir, airport taxi ko. Okay, so paano nangyari airport taxi? So pagkakaalam ko, ang airport taxi sa Naiya and Mactan, Cebu ay kulay yellow. Color yellow. Tapos iba yung nun, pamasahe. Like, parang mas mahal. Depende. Parang, tsaka mas secured pag airport taxi talaga. Kasi ang pagkakalam ko sa airport taxi, sa mga nanonood dyan, ang airport taxi, mas safer talaga siya kumpara sa mga ganitong taxi na to ha. Kasi yun, hindi sila pwedeng mag-pick up ng pasahero somewhere. Baka, kunyari, sasakay ako ng airport taxi, sabi natin na legit sila, color yellow. Pa-deliver ako sa may SM. Pagdating ng SM, pagkababa ko doon, hindi sila pwedeng babalik ng airport na ma-make up sa gilid. Oo. Antay sila na pasahero doon, kapatang airport lang din. Parang ganun ba? From airport to destination, tapos from destination to airport. In short, bawal silang ma-make up ng pasahero somewhere na hindi papuntang airport. Yun. Sabi ko, payo kayo ng airport taxi, yellow nga yung airport taxi. Pagkakalam ko, baka binago na. Sabi niya, hindi. Ang yellow sa amin, damit. Kung paano ka naging yellow? Orange ka nga, oh. Hindi yellow. Ito yellow si kuya. Isa, ikaw. Orange yan. Sa orange pala to, parang ganun. Pero, di colores. So, tsaka di nga sila yellow number eh. Di ba yellow number pag Yellow ba to? Plate number? Isa lang plate number na. Kasi di ba pag pang public transport, prangkisa, yellow, di ba? Hindi sila naka-yellow. Paano sila naging? Sa Bohol, maintindihan ko sa Bohol. Kasi wala talaga taxi doon. 20 lang yata. Panglaw. Medyo understood doon na may mga taxi na mga parang private ganun. Na hindi talaga siya taxi. I don't know kung regulated ba talaga sila na taxi doon. Kung sila ba tawag dito, sila ba pinapayagan, authorized ba sila or permitted na mag-deliver ng mga passenger, mga tourist. Nakalagay nga doon, coupon taxi. Paano yung coupon taxi? Paano yung coupon? Yung nahulog sa box? Yung coupon, yung the more entry you're sending, the more chances of winning. Di ba yun yung coupon? Yun na. Pagkakaalam natin, di ba yung raffle draw, gano'n. Tapos di naman sila naka-uniform mo. May van, may SUV, so pag sinabing taxi, export taxi, parang blue taxi magkamukha. Oo. Di ba, naka-uniform? O nga pala, ba't parang wala ibang dito taxi? Blue diba? lang. Ito, blue. Anong competition yan? Anong ka-rival? Ito? Aha. Blue lang dito. Blue lang sa talaga? Pampanga. Walang iba? Ito ang wala na iba. Walang kalaban? Grab. Grab. Tapos Okay. sila nga na Clorum. Paano sila alangan silang prangkisa? Mayor's permit. Ito meron yun, mayor's permit. Tapos may prangkisa. Matik yan, basta sa company. Tinan mo yung dun sa wala man. Wala nga silang sticker, paano sila naging legal? Okay. Tapos ang isa pa dun sir, kung may malip ka na gamit dyan, meron kaming body number sa likod. Sa harap. Na pwedeng balikan ang CCTV camera. Yung coupon taxi, paano mo i-explain? Yung pong ganito. Wala ka pala tandaan. Kulay, parang kulay green. Hindi ako sure, parang black. Napatay doon pa lang, wala na. Wala na. Tapos kung, sabihin natin, huwag na ma-aksidente. Itong mga pasahero doon kayo insurance kasi nga taxi nga to. Okay. Wala nagutan ng yan. Tama. Driver saka ng management. Kaya doon sa hindi ko totoo lang. Ano bang mapapala mo sa unang-una, colorum mo, sa salita pa ng From the word colorum, parang fly by night. Doon pa lang. Delikado na. Delikado. Pwede kang ma-hold up, pwede kang hold upin, pwede kang madisgrasya. From the word colorum, walang assurance. Wala. Yeah. Not legal. Hindi
hindi dumaan sa tamang proseso. Wala nga habulin, gano'n. Wala. Pwede nilang mag-deny, aba, wala kami ano, di kami bubiyahe, parang gano'n. Kasi wala silang logbook. Wala. Di kaya sa inyo, nakalagbook kayo, di ba, bago ilabas yung unit. O, pati sa security na yun, sir, meron tayong kopya. May CCTV na naman. Tsaka pala, tanong ko dito, bakit walang mga taga DOTR na misa na nagbibigay ng yung Dun sa airport. yung parang sa lahat ng sa Cebu lang so far ang nakita kong gano'n eh, Cebu tsaka Naiya na pag sasakay ka ng taxi sa airport, kunin yung body number, lahat, destination ng pasahero, saan yung punta, tapos ilan ang pasahero. Pero sir, ito hindi bilang yung pasahero, pero meron ticket. Trip ticket kami meron. Okay. Oo. Safe na nahatid namin yung pasahero. Okay. Ayan o, sir. Parang ganyan, Nandiyan okay. yung plate number po. Pirma ng security, officer. Ito, sumali yung sabi mo kanina na 1250. Ilan, 1350 ba? 1350. So, dapat tayo precise tayo sa ibigay kasi ang mga pasahero. Ano sabi ko kaya, 4050? 12.50. So, Mura pa ako, no? Mura ka. So, maaring pwede kang Hindi naman lang ako, no? No, ibig ko sabihin, pwede kang pagbintangan ano yung si Kuya, kurapot yun ah. Ba't binaba? Hindi. Tama yung wala kang intensyon. Ang doon, kumbaga, siyempre, gaya nung kinuwenta ko siya sa 1250. Tapos lumabas na 200 ang ang magiging pamasahe. Kilometer. Ngayon, nung pagsingil mo sa akin, lagpas pa sa 200 na kwintada ko. So ako'y, pwede ka tayo sumbong. Hindi naman ako magal. Hindi ibig ko sabihin parang ba? So mas maganda yung process talaga. Tama. O kaya ito, 250. So, malinaw. Yan, malinaw. Ito ha, screenshot nyo. Yan, tama. O yan sa, walang ganyan. 13. Ang tinatanong ko dun, sir, ibig sabihin yung taxi na ganun, wala silang metro, kontrata sila. Yung sa unahan kanina? Tama, kontrata. Kontrata, Kasi wala silang meter, di ba? Kontrata talaga yun kasi wala silang basis sa pamasahe kung magkano. Basta parang kwentong kaibigan lang din. Kung papayag ka sa ganito, ganyan. Ay nga pala, 500. Meron pala sila pinakita. 500 pala, oo nga pala, 500 meron pamasahe. sila nung Yung parang doon sa yung tinutupi-tupi, parang nakatago. Hindi talaga siya plastada, balantaran. Hindi ibig sabihin naka-expose sa... Hindi naka-expose. Sabi ko, magkano pamasahe? Siyempre, parang pansin nila na pasahero ako naman ang tipong pasahero na parang ramdam nila na to pasahero to parang pitikuloso. Mapanuri yan. Oo, mapanuri. Kaya sabi nila, sir, kami dito, sir? Legit na ganito. Meron kaming tawag nito. Meron kaming parang tarifa, ganun. Oo. Kung asan ang tarifa, patingin. Ayun, so dandahang binuksan. Surprise. Galing nga. Namiminta ka pa, pipintahan mo. Parang pinipinta pa no? Yan, ito sir, yan. Alin dyan? Ayan, ito. Basta within the Clark City, 500 pesos. Okay naman yun kasi malaki din naman, 6-seater, MPV. Kung marami kayo, no? Maramihan. Okay na rin yung 500. Pero siyempre, kung security naman ang iisipin nyo talaga dito. Although, ganito lang yan, hindi naman siguro sila din andyan para mamiktima, di ba? Para mang-hold up, di ba tawag diyan, mang kidnap for ransom, di ba? Wala naman sila diyan, kuba. Siguro ang kailangan hanap buhay is fair play din naman. Yun nga lang, although hindi sila legal, pero siyempre unfair din naman na na pag-isipan din ng masama, di ba? Pero ang security, kung gusto mo talaga ng security and legit, parang lang ba, para bang bakit tayo magpapatronize sa mga serbisyo na hindi naman din talaga sa permitted ng gobyerno? Kumbaga parang walang tax na binabayaran. Alam mo yun? Ito tax to eh. Di ba? May binabayaran tong tax. So kahit paano, naging tayo, kumbaga support local ba? Kasi the more na sinusuportahan yung fake, as example, fake na mga CD, mga pirated, di ba? Pag sinusuportahan yung mga pirated, mga fake, parang doon tayong accomplice na tayo doon, di ba? So, isa na tayo sa parang nagnanakaw na din. Kasi sinusuportahan natin yung mali. Yun yung mali, parang gano'n, parang ninonormalize natin na okay lang yan. Parang inaano natin sila, kinukonsent eh. So imbes na dadaan sila sa mas legal processing, hindi na lang sila kasi okay rin pala. Suportado tayo ng mga kababayan natin, okay na pala. Diba? Sinuportahan, ibig sabihin wala lalakas sila ngayon, dadami sila. Dadami, diba? Okay na. Tapos ito namang mga taxi, mga legal, kayo mga legitimate naman, mapapaisip ko, grabe, napaka-unfair naman ito. Makalipat nga doon. Oo. Ako naisip ko talaga yan, sir. Diba, no? Lumipat ako mag-drive doon. Unfair siya kasi, naisip yung unfair talaga kasi dumaan kayo sa tamang proseso. Lahat, di ba? Saka mas malakas ang kita doon, sir. Tapos, tama, di ba? Mga ganun unfair yan eh. Kumbaga, unfair naman talaga. Para lang ng mga doktor, for example, hindi lang sa taxi. So, gagamit na ng ibang illustration. For example, doktor, dentista. Ang mga dentista, nag-aaral yan ng napakamahal na kurso bago maging dentista. Tapos,
tatalunin na sila sa mga hindi nakapag-aral ng dentistry. Yung bara-bara lang sa gilid-gilid ng mga clinic, di ba? Mga braces, tapos ang singilan, mas mura. Siyempre, aangal sila. Magagalit, aba, hindi pwede yan. Oo. Kami nag-aral, di ba? Tapos basta-basta lang talunin ng mga hindi nag-aral, di ba? Ganun nga. Google lang, tapos yun, DIY, wala na tayo. Siyempre, masisira yung nila, masisira yung kailangan. Dahil itong tao, dahil sa mga katipid siya. Oo, makakatipid. So ngayon, nananawagan na kayo. Gusto nyo makatipid, totoo naman talaga, sino ba naman ang ayaw makatipid, pero isipin nyo ang quality, di ba? So sa taxi naman, ang security. Oo. Ganun yun. Ano sir yung pangalan mo sa ano, titignan ko? Gala the Explorer. YouTube channel tayo. Gala? Wala tayong Facebook. Tsaka ano na yan, balay bata pala yung ano ko. Bago pa lang. Bago pa lang, 12,000 subscribers pa lang. 2,000? 12,000 subscribers. Marami na. Yun na naman ang content ko sa taxi. Sa gala, ganyan. Oo, gala. Basta related sa gala. Oo. Sa nakalibot ka. Nakalibot kung anong mga Parang nililibot mo din yung mga subscriber mo, no? O parang ganon, virtual. Tinuturo mo na sila, no? Maliban, tinutulungan ko din. Tulong ko na rin kasi kung information yun eh. saan nga ba makasakay ng eroplano. Oo, tama. Paano sumakay sa mga first timer. Paano malaman ang medyo, yung mga ganon, di ba? Paano ma-detect yung mga honest na mga driver at hindi, yung mga ganon. Information, no? Information na, yun, nakakatulong na marami nagpapasalamat. Ang iba nga natatanong eh. Pati ba ng papuntang Pangasinan, ano daw sasakyan, dadaan ba daw ng Rosales, ano yun, patay tayo dyan. Kasi binag ko lang naman yung Genesis papuntang Baguio, di ba? Mga Victory Liner, dumadaan ba ng Mabalacat, yan yung mga ganyang lugar, alam ko yan. Pero mga Rosales, Pangasinan, Dagupan, hindi pa, pero sige lang, puntahan ko yan soon. Ito, gaya to ngayon, galing sa Boracay. Pwede naman sanang Boracay to Manila. Pero sadya kong binok yung ticket na Boracay to Clark para ma-experience kong lumanding sa bagong airport. Kasi dati luma yung na-experience ko dati, tagal na yun, 2019. Ay, wala pang taxi na sir. Ha? Wala pang blue taxi nun. O wala pa. Kasi 2019 lang to eh. 2019 pa lang ako nung pandemic. So yun, bali sabi ko sige na makabok, kumbaga imbes na mag-naiya, Clark na lang. Kasi magkano naman ang biyahe papuntang tsaka parang experience na rin. Kaya nito, ma-upload ko itong experience. Nireview ko yung gano'n nga ba katotoong maganda ang Clark, bagong airport ng Clark. Pasok na tayo sa isa. Yan, is-im na. O, diba? So, ang pumapatak, pero hindi pa to final kasi pwede pang madagdagan ng 1 kilometro sa una, di natin alam. So, 199 pesos. Tapos, ang kanyang base fare na 40, yan, 239. O yan, 120. Yan, sabi ko sa inyo, hindi pa yun final kanina. So, nadagdagan siya ng 1 minuto. 201. So, basta tandaan lagi ha, ang formula. Kwentahin nyo ang 2 pesos per 3 na lang, wag nyo ng 2 peso kasi ganoon ako eh. Kasi may ibang lugar na 250, 250 kasi mas maganda yung sumubra tayo kaysa sa mas short, di ba? So, kwentahin nyo lang 3 pesos. Ang per minute talaga yan, nationwide yan. Implemented. Tapos 13.50 naman per kilometer and base fare ay 40. Sa amin sa Davao ay 40 pesos plus 5 pesos. So Manila gano'n na din eh. Gano'n na din daw? 45. Dito lang hindi pa na-adjust ng management. Ay, yun. Pero yung gasolina na-adjust. Oo nga no. Pero wala, di naman siguro yan papayag din ng mga operator na malulugi lang kayo, di ba? Pati sila. Oh, boundary to eh. Mas mura boundary sa Manila, sir, no? Okay. Speaking of Grab, ilan ang Grab dito lahat? Naku po, napakarami. Sa amin sa Davao, 200. Grab na... Grab car. Napakarami. 1,000. Kaya. Okay. Kasi sa amin, 200 lang kayo unit sa ngayon. Pero meron pang idadagdag. May angkas na sa inyo, sir? Wala pa. Meron na dito, Maxim. Kasi naman itong Clark kasi magiging metropolitan na rin to. Pero hindi pa sila legal, wala pa silang binibigay ang Maxim, kaya hindi pa sila legal nga. Basta ito yung magiging New Manila. Oo, tama. Magiging New Manila ito. Nakarating na kayo ng New Clark City. Saan yun? Ano yun? Bagong gawa yun, sir. Yun yung New Clark City? Paano makapunta doon? Magtataksi ka papunta doon. Papunta doon, anong lugar? Yun yung pinagawa ni Duterte. I-search ko na lang New Clark City. New Clark City. Sige, punta ako. Maganda yan. Maganda mo i-vlog kasi bago talaga yun. Okay. Malapit lang dito yan. Okay, so akala ko ito na yung... Saan yun? Sa Tarlac, sakop siya ng Kapas, Tarlac. Okay. New Clark City. Ano ko siya? I-search ko sa kung gaano siya kalayo. Kung paano makapunta doon. Yung Mabalacat, isa lang ba yun? Ayun, hindi rin. May pilahan kami dito. Ayan. Ayun,
2 slot lang kasya dito. Okay, so ito na. Oh. Okay, dito na tayo. 205 pesos. Yun yung kilometer. Yun. Per kilometer tsaka yung per minute. Tapos 40 pesos. So magkano? 245. Ang aking kwentada is 221. Pinakamalaki 250. O tama lang, di ba? 5 pesos yung ano natin pinaka difference lang. Okay, so maraming thank you. Bye-bye. Okay.